kwentong ito ay hanggang sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Procopio. Taong 1971, Basilan. Kasagsagan ng malakas na ulan. Napadaan ang isang matandang albularyo sa isang kagubatan dahil meron itong tinutugis na aswang na sumalakay sa isang payo. Ano ba naman yan? Sino mag-iiwan ng bata sa kupa? Mga walang puso. Mag-aanak eh. Hindi naman kayang panagutan. Nakakaawang paslig. Basta na lamang inabando ng mga magulang. Pero hindi ko hahayaan na kainin ka ng lupa. Kinuha ni Mang Dracar ang bata at inuwi sa kanilang tribo. Ang lahi ni Mang Dracar nahati sa dalawang grupo. Si Dracar ang pinuno ng isa. Mga aswang na hindi kumakain ng tao, nabubuhay lamang sa pagkain ng laman ng hayop. Karamihan sa mga ito, mga ngaso. Samantala ang isang grupo, mga halang na aswang, walang ibang ginawa kung hindi kumain ng tao. Nag-aantay ng mga maliligaw sa kagubatan at doon bibiktimahin. Pinamumunuan ito ng kanyang kapatid, si Mang Dimio. Sila ang dalawang grupong nakatira sa isang baryo, ngunit hindi nila pinapakialaman ang isa't isa. Kahit magkaiba ang paniniwala at prinsipyo, namumuhay pa din sila ng payapa. Sa paglipas sa mga taon, hanggang sa pumatak sa 16 na taong gulang ang dalawa. Si Dakila, lumaki na nakasunod sa yapak ng ama-amahang si Mang Enteng. Natuto itong manggamot sa mga taong nangangailangan. Ngunit hindi lingid sa kaalaman na inampon siya ni Mang Enteng. May tangan ito na pangil ng kidlat na nakuha niya nang minsang mamundok kasama ang ama-amahan. Samantalang si Domas naman, kahit lumaki sa tribo ng mga aswang, hindi nila ito hinawaan. Sa utos na din ng pinuno na si Mang Dracar. At kahit sa ganong kalikasan ito nagkamuwang, lumaki si Domas na mabuting tao, merong pakialam sa iba. At bilang proteksyon, binigyan ito ni Mang Dracar ng tangan. Binunot nito ang mismong pangil, dinasalan at binuhay. Ginawang kwintas para sa binata. Tay, alis po muna ako para mangaso. Kukuha lang ako ng makakain natin. Huwag ka mag-alala. Kasama ko naman ho si B-Boy. Mag-iingat ho kami. Alis na ako, tay. Wika ni Domas. Talagang mag-iingat kayo, anak. Panahon din ni Kuya Dimino sa paghanap ng makakain nila. Marahil magpang-abot kayo. Mahirap na. Alam mong wala siyang kinikilala sa ganyang panahon. Oo, tay. Alis na kami. Lumabas si Domas ng tahanan. Naroon na ang kaibigan nitong si B-Boy. Nag-aantay sa kanya. Halika na, Domas. Bilisan na natin. Hanggat maaga pa. Baka makasalubong natin si Mang Dimio. Nakakatakot talaga yung matandang yun eh. Eh bakit ka naman natatakot sa kanya? Hindi ka naman gagalawin nun dahil isa kang aswang. Ako nga ang dapat na mas matakot eh. Naku, hindi mo pala alam. Kapag naghahanap siya ng makakain, parang nababaliw yun. Walang sinasanto. Kahit kalahi niya tatalawin kapag may pagkakataon. Kaya nga umiiwas ang lahat sa kanya eh. Teka, sandali! Kahit may araw pa ng mga oras na yun at hindi pa nagpapalit ng anyo, mas malakas pa rin si B-Boy sa normal na tao. Samantalang si Domas naman ay hindi aswang dahil sa binigay ni Mang Dracar na pangil ng pinunong aswang. Nagkakaroon din ito ng katangian ng nilalang gamit ang mahabang itak. Naputol nito ang ulo ng baboy ramo nang walang kahirap-hirap. Sandali lang. Tumingin ka sa unahan. Sa kasamaang palad, nakasalubong nila ang kinakatakutan, si Mang Dimio.
Sa harapan nito ay may dalawang tao na umaakyat sa bundok. Pinapanood lang ng magkaibigan kung paanong lapain ng matanda ang dalawa. Tio, pasensya na. Hindi namin sinasadya na magulo ang pagkain mo. Uuwi na ho kami. Aba, ikaw pala yan, Domas. Huwag ka kasing pakalat-kalat at baka mapagkamalang kitang pagkain. At ikaw naman, B-boy, huwag mong sasabihin sa kapatid ko ang nagawa ko. Maliwanag? Anong nangyari sa'yo, B-boy? Wala po, pinuno. Nasugatan lang po ko sa pangaso namin ni Thomas. Salamat po, ha. Mauna na po ako. Magtapat ka sa akin, Thomas. Anong nangyari kay B-boy? Sandaling natahimik ang binata. Hindi ito sigurado sa sarili kung dapat bang sabihin ang katotohanan. Tay, ang katotohanan, si Tio Dimio ang dahilan kung bakit nagkaganon si B-boy. Pinagtanggol lang ako ni B-boy, tay. Kaso, napuruan siya ni Tio Dimio eh. Natahimik si Mang Dracar. Nagkikiskisan ang ngipin sa galit habang nakatingin sa malayo. Samantala, dako naman tayo kay Dakila. Nang mga sandaling ito, sa kasamaang palad patay na ang ama-amahang si Mang Enteng. Napatay ito nang minsan silang mangaso sa kakawyan. Inatake sila ng matandang aswang. Hindi pa siya biyasa sa pakikipaglaban ng mga sandaling iyon, kaya naman wala siyang nagawa. Hindi man niya nagawang mapatay ang aswang. Sigurado siya. Natandaan niya ang itsura, maging ang samyo ng aswang na ito. Habang naglalakad, napunta ito sa isang banda sa gubat. Medyo pamilyar sa kanya, ngunit napapaisip kung saan ba ito nakita. Napansin ito ang magkaibigang si Domas at Bibo. Hila-hila ang malaking baboy mo. Kagad naramdaman ng binata na aswang si Bibo. Ngunit nagtataka si Dakila kung bakit ito kasama ng isang mortal. Hanggang sa tuluyan itong nakapasok sa pugad ng mga aswang. Naamoy niya ang pamilyar na samyo. Walang duda, ito ang aswang na pumatay sa ama-amahan. Hinanap niya ito ngunit natigil nang biglang maputol ang amoy na sinusundan. Nagpasya ang binata na manatili sa lugar. Mag-iikot siya pagsapit ng dilim. Pansamantala munang nagtago. Pagsapit ng gabi, nagpagana ng orasyon ng sabulag ang binata. Hindi siya agad nararamdaman ng mga aswang. Habang naglilibot, sa hindi inaasahang pagkakataon nakasalubong niya si Domas. Napabunot ng kanya-kanyang sandata ang dalawa. Ngunit natigilan dahil malaki ang pagkakahawig nila. Sino ka? Bakit magkawangis tayo? Ako man dapat magtanong yan. Ang lakas ng loob mong pumasok sa aming kup. Ikaw ang pumatay kay Tatay Enteng. Magbabayad ka! Kumusta? Nagulat ako nang makita kita. Kamukhang kamukha mo si Domas. Sigurado ako na meron kang koneksyon sa anak ko. Mukhang kambal kayong dalawa. Hindi umalahong tama kayo, pero hindi rin ako sigurado. Ampon lang ako ng isang matandang manggagamot. Ganyan din ang hinala ko nang makita ko ang anak ko. Sabihin mo sa akin, Iyo, bakit ka napadpad sa lugar na ito? Alam kong may alam ka sa lihim na karunungan, kaya hindi lingit sa kaalaman mo na pugad ito ng aswang. Huwag kang mabahala. Hayop lang ang kinakain namin dito. Kagabi nakita kong aswang na pumatay sa ama-amahan ko. Matagal ko na siyang hinahanap, pero ngayong nakita ko na siya, hindi ko siya hahayaang makatakas. Si Tio Dimio. Pasensya ka na, Dakila, pero sa tingin ko, hindi mo siya kakayanin kung mag-isa ka.
Sa puntong ito, baka mamatay ka lang kung susugurin mo siya. Pero tay, sa tingin nyo, hindi kaya ito na ang oras para tapusin natin ang pambibiktima ni Tio sa mga tao. Marami na siyang naperwisyo. At siguradong darating din ang panahon na kahit ako papatayin niya, kahit sino sa mga kaangka natin, hindi siya mapipigilan tay, lalo na't hayok siya sa laman. Mahabang katahimikan ang namayan. Bumalik sa isipan ang lahat ng kasamaan na ginawa ng kapatid. Ang mga taong pinatay nito, ang sariling angkan na kinain, at higit sa lahat, ang pinaka nagmarka sa kanya nang subukang patayin ang anak-anakan, si Tomas. Wala nang pagpipilian pa. Kailangan ng wakasan ang buhay ng kapatid dahil alam niya rin sa kanyang sarili na hindi niya mapipigilan si Dakila. Sigurado ko na hindi ko rin mapipigilan ang iyong kambal. At nararamdaman ko sa iyo na gusto mo siyang tulungan. Para sa kapakanan ng ating angkan, wala nang pagpipilian pa. Kailangan ng tuldukan ang kahayukan ni Kuya Dimeo. Masyado na siyang maraming napatay at naperwisyo. Ang tanging pakiusap ko lang, huwag niyo siyang pahirapan. Wakasan niyo ang buhay niya sa mabilis na kamatayan. Sumang-ayon ang dalawang binata. Nang araw na yon ay gumawa sila ng plano. Inantay ang araw ng pangangaso ni Mang Dimeo. Walang ibang nais gawin, kundi patayin siya. Nang malaman na nasa kakawayan na ang matanda, kagad dumiretso ang kambal kung nasa nito. Tanggapin mo to! Husay ka. Tignan natin kung masasalag mo pa to. Akalain mo nga naman, Tomas, hindi ka nag-iisa. Nagsama ka pa ng isa pang walang silbi na hamo. Nung nakaraan, pinipigilan ko lamang ang aking sarili bilang paggalang sa pinakamamahal kong kapatid. Pero ngayon, ikaw na mismo ang naghanap ng sarili mong libingan. Nagkakamali ka, Dio. Walang ibang ililibing ngayon. Kung hindi ikaw lang, ikaw ang pumatay kay Tatay Enteng. Magbabayad ka! Ay, bakit ko ginawa yun? Pinalulungkot ko ang kamatayan, Tomas. Pero mukhang ito ang piniling landas ni Magdakan. Nararamdaman ko rin sa kanya ang pagmamahal sa kapatid. Oo, maaari nating sabihin na masama si Mang Dimeo. Pero ang lukso ng dugo, ang pagmamahal sa sariling kapatid, hindi ito mawawala. Kaya sigurado ako na ito na ang plano ng iyong ama. Samahan sa kamatayan ang pinakamamahal niyang kapatid. Sabihin mo sa akin, Kambal, ano ang susunod mong plano? Ako ang papalit kay Ama. Hindi man ako aswang, pero alam kong irerespeto ito ng pamunuan. Nais kong buwagin ang dalawang pangkat. Gagawin kong isa. Ikaw, anong plano mo, Kambal? Ako? Wala naman akong uuwian eh. Siguro, tutulungan na lang kita sa gusto mong mangyari. Kung merong aangal sa pamamalakad mo, ako na bahala sa kanila. Matapos ang tagpong iyon, ibinalita ni Tomas ang nangyari sa dalawang pinuno. Walang naging problema sa dalawang pangkat. Dahil sa pangkat ni Mang Dimeo, napipilitan lang din sila sa kagustuhan nito. Ang dalawang pangkat ay tuluyang nagkaisa. Pinamunuan ito ng dalawang malakas na kambal. Si Dakila, na pinalaki ng isang ermitanyo, at si Tomas, na pinalaki ng isang aswang. Naway nagustuhan ninyo ang istorya ng Kambal Landas.